Nagpunta tayo sa Siargao Island para sa national competition. Tara, ikwento ko sa inyo ang before, during, at after ng competition. Simulan na natin yan. Matapos nating manalo para sa 4H Regional Farm Youth Day para sa Agri-Innovation category na ginanap dito sa Albay Provincial Agriculture Office, ay naghintay pa ako ng isang buwan para sa practice ng aking business speech. May isang buwan pa kasi ako para sa actual competition. Pagkalipas ng 2 araw na manalo ako sa Albay, ay pinapunta ako sa Huban Municipal Hall at pinadiretso ako sa Mayor's Office. Sasalamatan pala ako ni Mayora na si Mayora Gloria Alindogan dito sa aming bayan sa Huban. Dahil yan ay sasagutin na ng munisipyo ang allowance, airfare at hotel accommodation ko papunta sa Siargao. Mga ilang linggo matapos ko ma-receive ang pledge ng LGU Huban, ay nag-practice na kami about sa business speech ko. Bali 4 na araw ako nag-stay sa Department of Agriculture Bicol sa Pili, Camarines Sur. So dito, libre naman ang pagkain at accommodation dito. Ang inulam ko pala ngayon ay laing at menudo. Narito po pala ang ilan sa mga larawan kung paano ko pinitch ang agri-innovation ko na Kukutangad Briquette. Matapos ang matinding training at practice, ay oras na para pumunta sa Siargao Island. On the way na kami papunta sa Bicol International Airport. Medyo may kalayuan din ang distansya nito from Sorsogon. Aabutin ng 2 oras ang biyahe papunta doon sa airport. Habang nasa biyahe ay may malaki pala na alimango dito sa bubong ng isang bahay. Diyan po nagpapahinga mga mangingisda dito sa Sorsogon. After ng 2 oras sa biyahe ay dito na kami sa aming destinasyon. Welcome po pala sa Bicol International Airport. Super excited ako sa totoo lang. Dahil first time kong sasakay sa aeroplano sa buong buhay ko. Dahil first time natin mag-airplane ay sasamahan ako ni Ma'am Alice. Siya pala ay dating empleyado ng Office of the Provincial Agriculturist dito sa Sorsogon. Dati kasi ay hawak niya ang 4H Club sa Sorsogon Province hanggang sa mag-retired na siya. So dahil love niya ang 4H Club, ay gusto niya rin sumama sa any events na may kinalaman sa organisasyon na ito. Anyway, ay nasa second floor na kami. Pupunta kami sa waiting area para maghintay ng flight maya-maya lamang. So ito po pala ang itsura ng kisame ng waiting area ng Bicol International Airport. Ito naman po yung mga pasahero na naghihintay sa kanilang mga flight. Maya-maya lamang ay tinawag na ang aming flight number. Pumila na kami para ibigay yung ticket. Paglabas ko sa pintuan ay talagang excited at masayang-masaya ako at that time nung nakapasok ako dyan sa parang hallway na iyan. Kaya sabi ko kailangan kong videohan ang core memory na ito dahil first time ko itong may experience. Medyo may kalayuan din ang hallway na yan. Siguro mga 5 to 10 minutes kong nilakad yan makarating lang sa baba. Parang nasusuka, na-excite at kinakabahan yung pakiramdam ko ng mga oras na iyan. Pero mas na lang ang excitement kasi nga first time tayong dilipad. Iniisip ko kasi kung ano ang pakiramdam ng mag-take off at kapag nasa ere na. Nung nakatapak ako sa mismong lupa ng airport, ay mas lalo akong sumaya. Abot kamay na kasi ang aeroplanong maghahatid sa amin pa Cebu City muna. Connecting flight kasi ang ticket namin. Malakas ang ingay ng makina na galing sa aeroplano. Nung malapit na ako sa aeroplano, ay nagkaroon pa ng mahabang pila. Pakita ko muna sa inyo ang pangalan ng paliparan. At ang pinagmamalaki ng Bicolano ay ang Mayon Volcano. Natakpan lang siya ng mga ulap ng mga oras na yan. Nung nakapasok na ako ay medyo traffic lang sa hallway. Dahil marami pa rin ang di nakakaupo. Kaya maya lamang ay nakita ko na si Ma'am Alice. Magkatabi kami ng upuan kaya nilagay ko na ang mga gamit ko sa compartment sa taas. So kaya, selfie mode muna tayo. Ito yung unang upo ko sa aeroplano kaya sinusulit ko ang bawat segundo. Maya-maya lamang ay lumipad na yung aeroplano namin na sinasakyan. Inabot lamang ng 1 oras ang biyahe namin from Albay to Cebu. Pagkalapag ng aeroplano ay nag-shuttle na kami ng Ma'am Alice at ng iba pang team Bicol. At bumaba na sa mismong airport. Welcome po pala sa Mactan Cebu International Airport. Welcome to Cebu. Nandito na kami sa aming sadya. So dahil mamayang 8 AM ng umaga pa ang aming flight, ay dito muna kami sa lugar na ito matutulog at magpapahinga. Kinabukasan, nag-prepare na kami para sa second flight namin pa Siargao. Mga 7:30 AM na siguro yon nung kami ay naghanda.
Bago muna kami sumakay, ay ipakita ko muna sa inyo yung viewing deck sa baba ng Mactan Cebu International Airport. Waiting ulit kami ng shuttle papunta sa eroplano na sasakyan namin maya-maya lamang. Wala pang isang oras ay nasa ere na kami. Medyo kabado ako, nakatabi ko yung malaking propeller. Sabi ko, kapag bumansik ito at napunta sa akin, goodbye Philippines na talaga. Buti naman ay hindi nangyari yung phobia ko. Maya-maya lamang ay naglanding na yung eroplano sa Siargao Island. Welcome po pala sa Siargao Domestic Airport. Hindi ko na kinuha yung ibang videos after ng landing namin dito dahil sa sobrang pagod na po ako at wala na talaga akong wisyo. Anyway, abangan nyo na lang po ang susunod na series about sa actual business speech ko sa Siargao Island and ano pang mga ganap ko during the 4-day event ko dito and also ang pag-travel ko sa sentro ng komersyo dito sa Central Visayas, ang Cebu City. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.